Nakakatuwa po na pagpasok pa lang po ng pinto, ramdam na po yung sayo nung members natin na, wow, nakabalik na tayo sa church! Mukhang kinakabahan ako ah. Hindi ko alam kung paano papakilala yung ating tagapagsalita ngayon. Praise God. Na-bless po ba tayo? Mukhang nakangiti naman lahat. Ayan. Alam kong bless na bless tayo ni Lord. At lalo pa tayong i-bless ng Panginoon sa Kanyang mga salita. Ayan. Bago ko pa ipakilala yung ating tagapagsalita ngayon sa samantalang pagkakataon, nais ko magpasalamat sa Panginoon dahil nakapag-renew na pa ako ng lisensya ko. Isa lang pong ibig sabihin yan. Ano tayo, nag-i-improve na yung edad. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat niya sa akin at sa pamilya ko. Salamat sa panibagong taon at nagdag ng Panginoon sa aking buhay. Yan. Naway, patuloy magamit ni Lord para sa kanyang basal. Para sa kapurihan pa ng Panginoon. Yun at papakilala ko na po yung ating tagapagsalita ngayon. Hindi ko masyadong yung background ng niya, yung buhay niya. Yun. Pero yung kanyang tatay, yung papa niya, ayan, isang kamag-anak ko dito sa San Mateo. Yan. Nakakilala lang po kami nung kanyang tatay. Pero matagal na pala sila sa San Mateo. 2008 pala sila dito. 2008 pa ko na kakamali. Tapos, hindi ko alam na magkamag-anak pala kami. May kamag-anak pala ako dito sa San Mateo. Ngayon, nagkakilala lang po kami nung kanyang tatay doon sa Taguig sa isang lamay po ng burol o ng aming isang kamag-anak. At doon kami nakakilala. Katanungan kami kung saan nakatira. Pero nababanggit yung isang kapatid niya. Yung kapatid niya, na nasa Taguig, yun ang talagang nakilala ko doon. Sabi niya, kuya ko nandun sa San Mateo. Papastor din doon. Wah, saan kaya doon? Sino kaya siya? Sabi niya gano'n. Ayan. Sa madaling salita, ayun, magkamag-anak pala kami. Matagal na rin nila sa San Mateo. Ngayon, meron siyang mga anak. At saka, papasalamat ko sa Panginoon dahil yung kanyang mga anak ginagamit ng Panginoon sa church na pinahawakan sa kanila ng Panginoon. Lahat po sila ginagamit. At isa po dito ay isa po naming professor po sa Bible School, Moses Credel Theological Seminary. Yan, ini-invite ko po ang bawat isa inyo sino po gusto mag-aral sa Bible School po natin. Yan. Malaki pong bagay na maraming bagay po tayong dapat matutunan sa ating pong pananampalataya. Ayan, isa din po siyang full of grace din po siya. Ayan. At pag nagsinabi niyang may exam tayo, Pastor, baka na lang, ganito na lang, baka sobrang parang kami pa nasusunod, ibis na yung professor na susunod, no? Sobrang spoiled kami mga estudyante. Pero hindi naman dapat. Yan. Ganun pa man, papasalamat ako sa aming professor na patuloy na ginagamit ng Panginoon
sa pagtuturo sa amin ng banal na salita ng Diyos. At isa din po siyang teacher ng Moses Cradle Academy. At pinagmamalaki po yan ng Moses dito kasi isa sa mga gwapo naming teacher ng Moses Cradle Academy din po yan. Siyempre, lahi po ata. Huwag na kayo magtaka. Ayan, sige, tinatawagan ko na po, hindi ko na po tatagalin dahil hindi ko na po alam yung iba pang background ng kanyang buhay kasi kailan kami nakakilala. Tinatawagan ko na po si Pastor Anthony Balasanos. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid. Praise. Akala ko yung tatay ko ipapakilala talaga eh. Gumanon na eh. Tapos buti nakabalik. Sige po, bago po tayo mag-start, tingnan po muna natin yung pag-uusapan natin ngayon. Pwede po kayo maghintay. Okay lang yan. Ayun na, nagsisenya sa sila. Sige po, maya-maya. Sinili ko po muna na tayo muna tayo lahat at manalangin muna tayo. Hingi tayo ng guidance sa Lord. Sige po, manalangin po tayo. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Muli po, Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na to na makapag-aral kami ng inyo pong mga salita. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy niyo pong buksan yung puso at isipan namin sa pakikinig sa inyo. Dalangin din po namin, Panginoon, lahat ng correction, lahat ng pagtutuwid sa amin ay patuloy po naming tanggapin, Panginoon. Dalangin po namin na everyday, Panginoon, na binabago nyo kami, patuloy po kaming matuto, Panginoon, magkaroon kami ng devotion sa inyo at higit sa lahat, gawin nyo po kami, Panginoon, na mas mabuting anak ninyo. And dalangin din po namin, Panginoon, sa mga oras pong ito, panatilihin niyo po yung kaayusan at mapanatili po, Panginoon, yung banal na spirito na patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Samahan niyo rin po, Panginoon, yung mga wala pa po dito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, thank you po. Okay, kita naman po na. Okay. So, ang pag-uusapan po natin ay the acts of love. Diba? Good morning pala. Di pa pala ako nakapag no? Ayan po. Muli po ako si Pastor Anthony. Yung iba sa inyo siguro kilala na ako. Yung iba ay hindi pa. Lalo yung mga bagong muka. No. Pero, sa madalit sabi, nakakabalik-balik naman ako dito. And we pray na mapatagal na tayo dito. Marami lang masyadong iniintindi sa panahon ngayon, kaya hindi pa natutuloy. Kailan kaya? Ayan po. Itong nagdaang week, itong buong isang linggo, may sinelebrate tayo, di ba? Ano ay sinelebrate daw natin? Hindi ba yung Ash Wednesday? Hindi. Di ba? Nag-celebrate tayo, sabi, ng Hearts Day o Valentine's Day. Di ba? Yun eh. Ang February 14 ay araw daw ng mga puso. Di ba? Pero February 14, problemado kami sa school. May mga pagkakataon na natitest talaga yung pag-ibig namin. Pag-ibig sa estudyante, pag-ibig sa magulang, may pumunta pa dito na magulang. Diba? Tinitest yung natin, yung pag-ibig natin. And every day, sa bawat isa, sinusubok din yung pag-ibig ng bawat isa. Amen po ba? Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, kalabitin nyo. Sabihin ninyo, mahal ka ng Diyos. Yan. Diba? Mahal tayo ng Diyos eh. Okay? Kalabitin mo, isa pa. Huwag ka matutulog ha. Okay. Paunahan na lang yan. Mauna kayo matulog. Mauna ako matapos. Okay, unahan na lang yan. So ngayon po, ang mga pag-uusapan natin, ano ba yung acts of love? Paano natin siya maipapakita? Pero bago ang lahat, i-define muna natin kung ano yung pag-ibig. No, kasi sa maraming definition ang love.
Pero pagdating sa Bible, ito yung definition na binigay sa atin. Tingnan po natin yung, yan. What is love? Ano sabi diyan? Sabi sa 1 John chapter 4 verse 10, sabi po, this is love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Okay, ulitin ko po this is love. Ito daw yung pag-ibig. Sa konsepto natin mga Kristiyano, not that we love God, hindi dahil sa minahal natin ng Diyos. Sino ba nagmamahalang sa Diyos? Taas po ang kamay. Ay, maraming hindi Ay, okay. Sigaw na lang tayo ng amen. Sinong nagmamahal sa Diyos? Yan. Kung nagmamahal tayo sa Diyos, hindi yun yung basihan ng pag-ibig. Ano daw yung basihan? But that He loved us. Okay? Ang pag-ibig hindi galing sa atin. Ang pag-ibig saan galing? Sa Diyos. Okay? Paano niya ipinakita yung pag-ibig niya? Ano pong sabi dyan? And sent His Son as an atoning sacrifice. Sino dito? May mga mag-asawa naman dito. Saka siguro may mga nagdiligawan naman siguro dito. Ayan. Di ba? Yung mga asawa natin, bago tayo sagutin, nung mga mag-boyfriend, girlfriend, parang bago pa tayo umabot sa state na yon, yung state pa ng ligawan, anong ginagawa natin? Nagbibigay tayo ng chocolate. Di ba? Sinusuyo natin. Sa mga medyo mas standards pa, hinaharana. Di ba? Kinakantahan. Sa time natin ngayon, isang chat lang Di ba? Oy, crush kita. Crush back mo naman ako. Pa-heart naman ng DP ko sa Facebook. Ay, may commotion dito sa guild. Marami nakaka-relate to mga kabataan. Okay? Di ba? Lahat yun ginagawa natin as an act of love. Nagbibigay tayo ng regalo. Kahit sa mga magulang natin, mahal natin yung mga magulang natin. Amen? Nagbibigay tayo ng regalo. Amen? Kasi yun yung act of love. Nakuha natin, isa yon sa mga halimbawa. Okay? Pero ang Diyos, dahil mahal niya tayo, nagbigay din siya ng regalo. At sino yung regalo na yon? Ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Hindi dahil sa tinanggap natin yung Panginoong Jesus kaya tayo naligtas, kundi may ipinadalang tagapagligtas. Amen. No? Yun po yung definition ng love. Anong sabi diyan? As an atoning sacrifice for our sins. Atoning sacrifice, ibig sabihin pangtubos na dapat tayo ang paparusahan. Amen po ba? Kalabitin mo na yung katabi mo, sabihin mo, tinubos ka na ng Diyos. Yan. Diba? Kaya anong sabi? Yung heart of the Bible, yung verse, yung John 3:16, for God so loved the world. Anong ginawa niya? That He gave His one and only Son. May sumubok na kaya nun? Meron bang tao dito na makakapagsabi na sa sobrang mahal nila, kaya nilang ibuwis yung sarili nilang buhay para sa iba? Lalo kapag ang pagbubuwisan natin ay kriminal, drug addict, ano pa ba? Diba? Palamura, selfish. Ang Panginoong Hesus hindi niya ininda yun. Lahat tayo ay kasama sa kaligtasan. Wala siyang kinategorize So ayon yung ginawa ng Diyos. Yun yung definition ng love na makikita natin sa Bible. And next po, sabi pa dito, yan. Sa 1 John chapter 4 verse 16, and so we know and rely on the love God has for us. Anong sabi? God is love. Okay, napakalinaw. Whoever lives in love lives in God and God in them. Okay? So saan natin madalas makita yan? Yung God is love o marinig? Kapag ang tao gumagawa ng kasalanan. Diba? Okay lang yan. God is love. Diba? Ginagawa nating credit card sa kasalanan yung salitang God is love. Mahal naman ako ng Diyos patatawarin ako ng Diyos. Kahit anong gawin ko, dahil God is love, mahal niya ako,
patatawarin niya ako. Okay? Alam niyo ng mga bata pa tayo, yung mga millennials dyan, pati yung mga, tawag dito? Mga batang 90s. Okay? Alam niyo ba yung Islam book? Naalala niyo pa ba yan? Yan. Ewan ko may Islam book pa sa time natin ngayon. No? Dati kapag meron akong crush, meron siyang Islam book, hindi pwedeng hindi ako pipirma doon. Okay? Ano nakalagay doon? May i-fill out ka doon? Marami. Ano yung mga i-fill out natin? Una doon, name. Okay? Ang mga ilalagay mo syempre yung full name mo, no? Alvin Zamora. Nickname, Boss Mapagmahal. Nako naman. Likes. Di ba meron pa yon? I-fill out mo, likes. Ikaw. Kasi I like you. Ay, nako naman, bumaba na. Dislike. Ikaw pa rin. Kasi the more you hate, the more you love. Ay, naku, walang takas talaga. Most embarrassing moment. Naalala ko, nung nakataya ko sa loob ng classroom namin. Pero pagdating sa motto, di ba, ano na yung madalas ilagay ng motto doon? Yung Japan. Ano ibig sabihin ng Japan? Just always pray at night. Yes. Pero kapag medyo banal, pag medyo social, ang nilalagay, God is love. Tapos may katumbas pa yan eh. God is love, then love is God. Noong bata pa ako, akala ko okay lang yon. Pero habang tumatanda ako, napapansin ko na hindi pala siya pwede. Tama, yung God is love. Pero kahit kailan, hindi magiging Diyos ang pag-ibig. Kasi kapag naging Diyos natin ang pag-ibig, kasalanan yon. Mamaya pag-uusapan natin kung anong mangyayari kapag inuna natin ang pag-ibig. Okay po? Nakukuha po natin? Okay. So ayan, makikita natin, God is love. At ngayon, kapag meron na tayong pagmamahal, sabi sa Bible, ano daw yung bunga nito? Yan. Ito, yung fruit of love, no? Yung nilalaman ng love. Sa 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 8. Sabi diyan, love is patient. No, hindi na natin iisa-isahin yan, no? Tingnan lang natin yung mga karakteristik. Love is kind. It does not envy. Okay? Hindi siya mainggitin. It does not boast. Hindi mayabang, hindi mapagmalaki. It is not proud. Verse 5, it does not dishonor others. It is not self-seeking. Okay? Walang selfish desire. Okay? Ano pang sabi dito? Not easily angered. Hindi napipikon. At alam nyo ba, this week, nadeklara, top 1 na sa traffic ang Metro Manila sa buong mundo. Pag natuto tayo sa EDSA, ano meron? Sobrang kapal ng traffic, di ba? May mga nagkakapikunan pa. Yung iba, para maibsan yung sa tagal, nagpapatugtog na lang, kumakanta-kanta. Okay? Pero ito ang sabi ng Bible. Sabi diyan, tuloy natin, it keeps no... Balik po muna. Opo. Yan. It keeps no record of wrongs. Okay? Dapat, hindi tayo mapag-ungkat ng mga nakaraan na. Yung mga nagawa dati. Di ba? Parang meron akong kakilala eh. Nagda-drive sila, ang driver, nasa sasakyan sila ang driver, yung asawang babae. Nagda-drive sila ngayon. Bumunggo sa poste, sumayad. Magagalit na yung lalaki. Sabi ng asawang lalaki, ano ba yan? Bakit hindi ka pa rin ba marunong magmaneho? Na tayo, di ba? Nag-driving lesson pa tayo. Sabi ng babae, gaganyanin mo ko? Hindi mo ba naaalala yung ginawa mo sa akin dati? September 20, 2017. Tandang-tanda yung buong date. Sino yung kasama mo noon? Nakita ko kayo sa McDonald's. Ang tunay na pag-ibig ba dapat inaalala pa yung mga nangyari na, mga tapos na? Di ba? Ang sabi diyan, hindi dapat. Verse 6, love does not, sabi dito, delight in evil but rejoice with truth.
Verse 7. Sige po, next. Ayan. Verse 7. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Amen? Diba? Kahit kailan, hindi nagkakamali ang pag-ibig. Mamaya natin malalaman kung ano yung tinutukoy natin doon sa una. No, love never fails. Lalo kapag yung pag-ibig na yan ay unconditional. At tama yung sinabi dito eh. But where there are prophecies, they will cease. Yung mga prophecies na yan, yung binabasa natin sa Bible, mawawala yan lahat sa end times. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. Bakit? No? Bakit hindi na natin kakailanganin yung salita pagdating ng final round sa Christianity? Kasi kasama na mismo natin ang salita. Amen po ba? Okay po. So ayan yun, no? Kung bibigyan natin ng emphasis yung pag-ibig. Kung mapapansin niyo ano yung ginamit, balikan nga po natin kanina. Verse ano tayo? Yan, sa verse 4. Sabi dyan, love is patient, love is kind, it does not envy, and so on. Kung mapapansin niyo, hindi loves are. Ibig sabihin sa Tagalog, ang mga pag-ibig ay. Ang ginamit dyan, love is. Anong pinupunto dito ni Pablo sa 1 Corinthians? May pag-ibig ka lang, nasa iyo na yan lahat. Amen po ba? Di ba? May pag-ibig ka lang eh. Magiging karakteristik mo na yan lahat bilang isang Kristiyano. Amen po. Okay, next po tayo. Ngayon, sige po, next pa. Yan. Sa dami ng pinag-usapan natin, intro pa lang yun. Ito pa lang talaga. No. Meron tayong tatlong bagay na pag-uusapan regarding sa acts of love. Nakita natin kanina na define na natin ano yung fruit nun, ano yung bunga nun. Ang tanong, paano natin siya may a-apply? Amen po? Paano natin siya i-exercise? So puntahan natin yung una, love the Lord your God. At ang sabi sa Matthew chapter 22 verse 37, and sabi po dyan, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. No? Kung babalikan po natin, itong Matthew chapter 22, yung talata na yan, summary yan ng first 4 commandments sa 10 commandments. Di po ba? Ano ba yon? Yung, ano tawag dito? Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin, huwag kang gagawa ng idols, tapos pangatlo, huwag mong gagamitin yung salita ng Diyos sa nonsense na bagay, tapos pang-apat, pahalagahan yung Sabbath day. Pero sa pagkakataon na to, mag-focus tayo doon sa unang dalawa. Next po. Sabi sa Exodus, chapter 20, verses 3 to 6. Sabi dito, you shall have no other gods before me. Okay? Verse 4, you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or in the earth beneath, or in the waters below. Okay? Sige, next po tayo. Sa verse 5, you shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the 3rd and 4th generation of those who hate me. Verse 6, but showing love to 1,000 generation of those who love me and keep my commandments. Ngayon ito, yung punto na pinag-uusapan natin. Kung makikita natin, sabi dun sa Matthew, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Ibig sabihin, buong aspect ng buhay natin dapat sinasamba natin o minamahal natin ang Diyos. At sa pamamaraan sa Exodus, ang number 1, balikan po natin, yung una, ayan,
You shall have no other gods before me. Ibig sabihin, wala tayong ibang sasambahin, kundi iisang Diyos lang. At ito pa yung matindi sa pangalawang law. You shall not make for yourself an image in the form of anything above. And so on. Anong point dito? Huwag daw tayo sasamba sa mga image. O huwag tayo magkakaroon man lang. Bakit? Ang Diyos ba na sinasamba natin, nakita na ng tao? Di ba? May nakita na ba na nag-selfie ang Diyos? Nakaganon. Nakita ba natin yun? Wala. Kaya nga doon tayo nang magtataka, bakit maraming image ngayon? Kung wala pa namang nakakakita sa Diyos. Sabi ni John, God is Spirit. Okay? Paano magkakaroon ng physical image yung Spirito? Nakuha po natin? Yun yung problema sa time natin ngayon. Ito pa matindi. Sige po, next po. Next pa. Yan. Sabi dito, people tend to worship the creation rather than the Creator. Umaabot tayo sa punto na ganun eh. Kung sino pa yung di ba, halimbawa, sinabi naman yan sa Isaiah 44, basahin nyo na lang po. Hindi ko na lang sinama kasi masyadong mahaba. Okay? Sabi po, yung isang tao, kukuha siya ng kahoy na nasa paligid lang, troso, tapos uukitin niya. Pag inukit niya, siya yung gumawa doon. Sabi doon sa sa Isaiah 44, mangmang daw ang tao na gumagawa nun. Bakit? Ikaw yung gumawa, ikaw yung sasamba. Tapos anong ginawa doon sa kaputol? O ayun, para maibsan yung sarili niyang pangailangan, ginamit niyang panggatong, panluto. Akala ko pa banal yun. Bakit ginamit panggatong? Di po ba? Tapos pagdating dito sa atin, anong gagawin natin? Sa pagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos, susuwayin natin yung 10 utos, susuwayin natin yung sinabi niya. Yun ba yung pagmamahal? May pagsuway? Amin po ba? Di ba? Kung tunay tayo nagmamahal sa Diyos, dapat sinusunod natin ang kanyang mga salita. Maliwanag naman po sa Bible, di ba? Kanina kakabasa lang natin. Huwag daw tayong magkakaroon ng kahit anong image. Hindi ako may sabi, Bible niya may sabi, baka mamaya, magulat kayo. Mamaya pagbaba ko, ano ba naman si pastor? Sana din yan bumalik dito. Lagi na lang. Okay, tuloy po tayo. Ito pa matindi. May pangyayari doon sa sa Hosea. Ayan. Basahin nyo na lang yung buong chapter. Maganda yan. Sa book po kasi ng Hosea, para may background tayo, si Hosea ay prophet ng Diyos. Okay? Inutusan siya ng Diyos na asawahin mo si Gomer, isang prostitute na babae. Okay? Ngayon, magkaroon ka ng anak sa kanya, sabi ni Yahweh. Tapos, hayaan mo siya na na bumalik sa dati niyang gawain. Naging mag-asawa nga sila, tapos yung asawa niya, naging kabit pa ng iba. Binibenta yung sarili niyang katawan. Sabi pa ni Yahweh sa kanya, hayaan mo lang. Aabot sa point na kapag nalosyang na yan, tumanda na yan, kumulubot na lahat sa kanya, wala nang papatol sa kanya. At doon niya marirealize, nakakailanganin kanya. At ganun nga po ang nangyari. At ito sa verse 2, chapter 2, verse 8, anong sabi diyan? Sabi dito, she has not acknowledged, ito po yung babae na to, sumisimbolo to sa Israel. Bago tayo magtuloy, para makita natin. Sumisimbolo yan sa bayan ng Diyos na tumalikod sa Kanya. At anong sabi? Sabi diyan, she has not acknowledged that I was the one who gave her the grain, the new wine and oil, who lavished on her the silver and gold, which they used for Baal. Sa ibang Diyos niya ginamit. Masakit yun. Parang kung pasisimplihin natin, ikaw yung nanligaw, ikaw yung nag-effort, binigyan mo ng chocolate, pero iba yung kadate ng Valentine's Day. Diba? Ganun kasakit yun. Isipin ninyo, bilang asawa, sa mag-asawa naman, bilang asawa, ikaw yung nagliligpit sa bahay, ikaw nag-aalaga sa mga anak ninyo, tapos gabi sa iba uuwi.
Kaya ang idolatry pati adultery ay similar sa Bible. May pagkakahalintulad sila. Bakit? Kasi kung ang adultery, no, meron siyang asawa, pero instead na yung pagmamahal niya, ibigay niya sa asawa niya, binibigay niya sa iba. Ang idolatry, ganun din. Tayo, may Diyos tayo na dapat sasambahin natin, pero ibang Diyos ang sinasamba natin. Amin po ba? Yun yung nangyayari kasi ngayon. At ito, no, may definition ata tayo eh. Meron po ba? Pakitingin nga. Wala. No. Ang idolatry kasi, ito po, ang idolatry, pasimplihin na lang natin. Ang idolatry, something na inuuna natin more than sa Diyos. Hindi lang siya yung mga rebulto na nakikita natin. Pwedeng anak natin. Pwedeng asawa natin. Pwedeng yung cellphone natin. O di ba, pagising sa umaga, ano yung hawak? Kesa magbasa ng Bible or mag-pray, cellphone. Oh. Tapos titingnan pa kung nag-chat na siya. Ay, may ngumingiti oh. Di ba? Ganun madalas eh. Oh. Tapos lahat ng bagay, kala mo, updated lagi sa sa Facebook. Lahat na nangyayari sa kanya, pinopost sa Facebook. Tama ba yun? No, balikan po natin. Sabi po dito. Sige po, next po. Ayan. God is our husband and we, as His wife, tayo at church. Tandaan natin na tayo yung bride ng Diyos. Okay? Give our love and devotion to another man like an adulterer. Yun yung reality. Na instead sinasamba natin ng Diyos, anong ginagawa natin? Mas busy tayo, araw ng pagsamba, labahan yung kaharap. Di ba? Araw ng pagsamba, nasa moon, kasama. Wala namang masama, no? Pero sana, magbigay tayo ng time para sa Diyos. Kasi ang pagiging Christian natin, hindi lang naman yan tuwing Sunday. Every day tayo Christian. Amen po ba? Okay po. So ayan, natatandaan natin yan. Sabi pa dito, give God the proper worship He deserves. For we are His and He is ours. Di po ba kaya yung sabi niya doon sa Exodus kanina, siya ay jealous God. Tandaan natin yun ha, jealous God siya, silosong Diyos siya. Kung kayo na lang, isipin nyo na lang, may boyfriend kayo, may girlfriend kayo, may mga asawa kayo, pag nakita nyo ba na may kasamang iba yung mga partner ninyo, matutuwa kayo? Hindi. Di ba? May karapatan kayong magalit. At ang Diyos ganun din. Kaya huwag kayong magtaka bakit binanggit doon yung jealous God. Kasi karapatan yun ng Diyos eh. Inangkin niya tayo eh. Ngayon tayo ay sa Kanya na bakit pa tayo pupunta sa iba? Adultery yun sa harapan niya. Idolatry yun. Amen po ba? Kaya dapat ibigay natin yung proper worship sa Diyos. Yun yung tunay na acts of love. Punta po tayo sa pangalawa. Ayan, love your neighbor. Ayan. Simple lang naman tong message natin. Simpleng-simple lang. Tuloy po tayo. Ayan, Matthew chapter 22 verse 39. Ang sabi dito. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Okay? Kung kayo tatanungin ko, may limitation ba yung pag-ibig sa kapwa? Wow, proud to be, wala daw. Isa pa nga ulit, tatanungin ko ulit kayo para maging malinaw. May limitation ba ang pag-ibig sa kapwa? May nagsasabing meron, pero mas marami nagsasabi ng wala. Di ba? Pero tingnan natin. Dito natin makikita. Nakita niyo ba yung mga image na yan? Yan. Okay. Ito para sa context lang, baka misinterpret ninyo, baka sabihin nyo, nagpo-promote tayo ng LGB and so on, no? Ito yung pangyayari niyan, nung naalala nyo, 2019 ata or early ng 2020, pumutok yung Mayon Volcano. Okay? Tapos nagkaroon ng malawakang relief operation. At sa pagkakatanda ko, meron ding ginawa ang J-Quar Church para doon. Di po ba? At among do sa mga nag-trending na mga larawan, may mga
nagbigay ng gantong mga suot. Okay? Next po natin. Oh. Ito man. Oh, yan. Lalo yung naka-blue, no? Yung nandito banda, ayan. Yung naka-blue, kung mapapansin natin, sa dami ng ibibigay, bakit yung butas pa, no? Bakit yung sira? Tasaan, hindi na. May pumutong yung bulkang mayon, tapos may crew ng Jollibee sa loob. Oh. May naka-Pilipinyana pa. Saan ka pa nakita niyan? Alam niyo yung masabi lang na tumulong lang? Di ba? Ngayon, tatanungin ko kayo, may limitation ba yung pag-ibig sa kapwa? Ay, wala pa rin. Sige. Okay, ganito, no? Ito nakakalungkot na part. Instead na, ay, pinakita na kagad eh. Sige po, sige, tuloy natin. Kung mapapansin natin sa mga images na yan, na nakita natin. Okay? Kung tatanungin ko kayo, tama ba yan? Siguro sa iba tama, sa iba hindi. Pero kung pagbabasihan natin yung Bible, kung kayo ba, gusto nyo ba magsuot ng butas-butas? Gusto nyo ba pag naliligo kayo, hindi kayo nagsasabon, hindi kayo nagsashampoo, tubig lang? Pag pupunta kayo ng church, okay lang ba walang deodorant? No. O di kaya papasok tayo dito, no? Magpipraise and worship. Hindi kayo nag-toothbrush. Hallelujah! Okay ba yun sa inyo? Sino nagsasabing okay lang? Taas ang kamay. Wala naman, di ba? Okay, tatanungin ko, may limit ba yung pag-ibig sa kapwa? Wala pa rin talaga, no? Sige, tumbukin na natin, no? Ganito kasi pinupunto natin. Sabi, di ba, love your neighbor as you love yourself. Kung paano mo inaalagaan yung sarili mo, dapat ganun mo rin inaalagaan yung kapwa mo. Kung ayaw mo magsuot ng butas na pants katulad niyan, di wag ka magbigay ng butas na pants. Kung ayaw mo pala na nagugutom, magbigay ka ng pagkain. Instead na yung tira mo, bilhan mo ng panibago. Sino yung basihan? Sarili natin. Tandaan natin yun kung ayaw natin maranasan, wag natin iparanas sa iba. Yun yung tunay na pagmamahal. Nakuha po natin? Diba? Kung tayo tutulong na lang, ayusin na natin. Pero hindi ko naman sinasabi na masama yung ganyan. Pero next time, hanggat kaya at afford, gawin natin yung best natin. Amen po ba? Kasi pagdating sa pagdating sa pagtulong sa kapwa, between na lang yan sa atin pati sa Diyos eh. Diyos na lang po nakakaalam yan. Okay po. Pero grabe naman kasi talaga to. Bakit kasi may nagbigay ng pants na butas, na putol? Di ba? Okay, tuloy po tayo. Ang sabi dito, sabi dyan, treat other people the way you treat yourself. Di ba? Yun yung pinatutukulan natin kanina pa. Kung gusto pala natin na i-treat tayo ng maayos, i-treat din natin yung iba ng maayos. Kung ayaw pala natin na naamoy natin yung sarili natin na mabaho, kapag may naamoy ka, pre, medyo malakas ito, deodorant, bibili tayo. Pero medyo offensive yun, no? Sa inyo na lang yan kung paano nyo sasabihin. Ang importante, kung paano natin na-express yung pag-ibig natin sa iba, yun yung sinasabi ng Bible. Treat others the way you treat yourself. Okay, pangalawa, ito, tingnan natin. You cannot love someone more than God. Okay, tandaan natin kaya babalikan natin yung tanong ko sa inyo. May limitation ba yung pag-ibig natin sa kapwa? Meron. At ang limitation ay yung sarili natin. Love your neighbor as you love yourself. Hindi, love your neighbor as you love your God. Hindi, magkaibang bagay yun. Kaya maraming, alam niyo yun, sa time natin ngayon, ang habang patagal na patagal yung panahon, tumataas yung rate ng teenage pregnancy.
Anong reason? Inuna kasi yung pagmamahal. Kaya yun, dahil sa pagmamahal, sa tiyan may lumabas na pakwan. For 9 months. For 9 months kang busog. Di ba? Yun yung nagiging problema doon. At tingnan natin, sabi dito, para ma-differentiate natin, ay, malabo pala, no? I hope nakita natin. Pasensory na lang. Ayan po, love versus infatuation. I-differentiate natin yung dalawa. Unahin natin, sabi sa love, love is an intense feeling of deep affection. Okay? Deep affection. Sa infatuation naman is an intense but short-lived. Panandalian lang, saglit lang. Okay? Passion or admiration for someone. Ay, mabilisan lang yon. Ang love, pang matagalan kasi deep affection or intense feeling or deep affection. Pagdating dito, develops over time. Ayan. So tayo, pag may relationship, kinakailangan ng time. Hindi dapat madalian. O pag chinat mo, uy, alam mo, crush kita. Tayo na ha. Ay, kaya maraming dumalaki yung tiyan eh. Dahil sa ganun eh. Hindi ganun po. Sabi pa dito sa infatuation, instant. Nakita mo lang, uy, ang ganda. Ang ganda naman ni sis. Ay. Pwedeng next time tabi tayo sa upuan. Ay. Next Sunday, parang inspired na ako magsimba. Diba? Tingnan po natin. Sabi pa dito, last a long time. Or sabi dito naman sa infatuation, temporary. At hindi nyo ba napapansin, ganyan din yung gusto ng Diyos sa atin? Pagdating sa pag-ibig sa Diyos, sabi dito, intense feeling or deep affection. Ganon din sa develops over time. Walang kakakristyano mo pa lang, tapos sobrang lago mo na kagad. Walang ganon. It takes time. Kasi hindi pa natin ganon kakilala ang Diyos at patuloy natin nakikilala ang Diyos. Amen po ba? Okay, tuloy po tayo. Next, po tayo, slide. Sabi pa dito, pagpapatuloy natin, accept the imperfection. Okay, yun yung love. Kung ano yung kakulangan mo, kung ano yung mga negative sa'yo, tanggap yon. Sa infatuation, only see the perfections. Maganda ka lang sa paningin niya. Ayaw niya ng mga negative sa'yo. Diba? Kaya kapag mag-boyfriend, mag-girlfriend, hindi pa nakikilala yan ng husto. Makikita ninyo yung tunay niyong attitude pag mag-asawa na kayo. Kung gaano kabaho yung hininga. Ay, kung gaano kalakas umutot. Di ba? Doon yung malalaman yan. Kung ano siya sa bahay, kung masipag ba, o tamad, o tumutulong. Yun yung mahirap doon na parte. Kaya yung mga kabataan dito na padalos-dalos ang desisyon, isipin nyo muna. Yung tunay na pag-ibig, it takes time. Hindi mabilisan. At hindi tinitingnan yung maganda, kundi kasama rin dapat yung mali. Tanggapin natin kung sino sila. Dahil ang Diyos na sinasamba natin, tinanggap din tayo kung ano man tayo. Amen? Tuloy po tayo. Sabi po dyan, more than, balik. Ayan. Sabi po dito, more than a physical attraction. No? Hindi lang porkit maganda, crush mo, kayo na. No, hindi. Kahit hindi yan kagandahan, pero sa paningin mo, siya yung pinaka maganda. Diba? Tuloy po tayo. Mostly a physical attraction. Ayan. Tuloy po tayo. Doesn't make a person irrational. Tapos can make a person act irrationally. In short, manipulation. No? Sa infatuation, namamanipulate natin yung partner natin. Pero sa love, walang manipulation. Tinutulungan natin silang mag-isip ng maayos. Next po tayo. So ayan po, na-distinguish na natin. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 7, Dear friends, let us love one another. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Okay? Yun yung pinakamagandang makikita natin dito. Ang command sa atin, di ba ano ay sa Matthew? Love your neighbor as you love yourself.
Kanino sinabi ni Jesus sa lahat ng kaharap niya? At kasama doon si John, na author nitong binabasa natin. At inadapt yun ni John sa teaching niya sa Book of John, no, pati sa 1 John hanggang 3 John. Ang sabi niya diyan, "Dear friends, let us love one another." Isipin niyo na lang, kung kung mamahalin niyo yung kapwa niyo at alam din nila tong mga salitang to, na dapat din kayo mahalin. Anong sabi? Love one another. 'Di ba? Yun lang yung point dito ni John. Kasi kanino niya nakita yan? Kay Jesus. Next po tayo. At ito pa yung yung maganda. Sabi sa John chapter 13 verses 34 to 35, "A new command I give you." Okay, sinabi to ni Jesus mismo ang nagsasalita. Kausap niya yung mga disciples niya. Okay, sabi diyan, "A new command I give you. Love one another." Okay, magmahalan tayo lahat. Ano pang sabi? "As I have loved you, so you must love one another." Di ba? Yun yung maganda dun nagmamahalan tayo. Hindi natin tinitingnan kung ano o kung sino sila. Lalo pagdating dito sa Christianity, sa church, dapat tanggap natin lahat. Wala tayo dapat division. Ito yung maganda. Ito yung sinabi pa ni Jesus. "By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another." So in short, pasisimplihin na lang din natin, sabi ni Jesus, hindi makikita ng iba na tayo ay sumusunod sa Diyos kung hindi tayo mismo nagmamahalan. Okay? Aanin pa natin yung galing natin sa theology. Di ba? Kung sobrang matalino tayo, tapos ang galing natin tumugtog, ang galing natin kumanta, pero kung tayo mismo ay nagiging dahilan ng pagtatalo sa church, hindi tayo alagad ng Diyos. Amin po ba? Kaya paano natin masasabi na nagmamahal tayo sa Diyos kung yung tao na nakikita natin, hindi natin kayang mahalin? Yun yung malaking problema dun Sasabihin natin na naniniwala tayo sa Diyos, mahal natin ang Diyos, tapos kung ay tatanungin ko, nakita niyo ba ang Diyos? Marami magsasabi ng hindi. Paano natin mamahalin yung mga nakikita natin? Diba? Tuloy po tayo. Sabi pa po dito, meron pa ba? Ay, wala na, kulang. Balikan lang po natin. Yan. So dito, hindi mahalaga kung anong estado o katayuan natin sa loob ng church. Ang importante dito, nagmamahalan tayo. Hindi importante kung sobrang galing man natin. Hindi importante kung anong meron tayo ngayon, kung mas nakakaangat tayo sa buhay o mas magaling tayo tumugtog, or sa palagay natin na mas magaling tayong lingkod ng Diyos. Ang importante, kung paano natin maipamuhay yung pagmamahal na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen po ba? Yan. Tuloy po tayo. So, pangatlo, love not the world. Okay? Ito, medyo kabaligtaran siya kung titingnan natin. Kasi ang utos, kanina nakita natin, love your neighbor as you love yourself. Ibig sabihin, yung mundo, part doon yung mga tao, dapat natin silang mahalin. Bakit sabi dito, love not the world? Ano bang meron? Kasi kung titingnan natin, marami sa Bible ang nagsasabi na mahalin natin, magmahal tayo. Diba? Yun yung pinopromote, lagi tayo dapat nagmamahal. Pero may isang passage sa Bible kung saan tinuturuan tayo na wag magmahal. Isang uri yun ng acts of love. Kasi sabi nga natin kanina, hindi lahat ng pag-ibig ay maganda. Dito natin malalaman yan lalo. Love not the world. Bakit? Anong sabi? Tingnan po natin. 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Do not love the world. Okay? Do not love the world. Anong sabi? Or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them.
Napakalinaw po Kapag minahal natin yung mundo, wala sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Bakit? Ito, i-contextualize na natin. Sa verse 16, ito yung nilalaman niya. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Ngayon, i-identify natin kung ano yung world na yan. Sige po, next po. Ang sabi dito, love can be sinful if it is directed to the wrong subject. Okay, tandaan natin yan Kaya nga pinunto natin kanina Meron na tayong subject kanina Love the Lord your God, tapos love your neighbor. Dito, mali na iibigin natin yung isang bagay, lalo na yung mundo. Mamaya, pag-uusapan din natin yon. Pero ang punto dito, tandaan natin, love can be sinful if it is directed to the wrong subject. Kapag mali yung pinatutunguhan mo ng pag-ibig. Pero ang pag-ibig, hindi siya mali. Ang nagiging problema kapag kung kanino natin siya ibibigay. Amen? May nalilito? I hope wala nalilito Tandaan natin kasi medyo confusing yan, saka medyo mahirap para siya nagko-contradict. Ngayon, lilinawin natin. Sa Greek word po kasi, next po, ang pagkakagamit ng salita sa Greek word ay cosmos. Okay? Sa Greek word yan. Ngayon, meron tayong 3 uses of the Greek word cosmos. Una, all the world. Anong ibig sabihin nun? Yung kabuuan ng creation, lahat ng universe, and so on. Ang Bible hindi nagtuturo na kamuhian natin yung lahat ng creation ng Diyos. So, mali na kaagad yan. Hindi yan yung pinatutungkulan natin. Pangalawa, people. Kasi sila yung naka-inhabit doon sa creation ng Diyos. Ngayon, based on ng mga napag-aralan natin kanina, love your neighbor. Ibig sabihin, hindi rin yan yung tinutukoy na kakamuhian natin. Okay? O hindi natin mamahalin, sorry. Ang tinutukoy yung pangatlo. Ito yung hindi natin dapat mahalin. Ito yung pangatlong use of the word cosmos. Spiritual realm that against God. Something na may lust. Ano nga yun? Lust of the eye, flesh, and pride of life. Yun yung tinutukoy dito ni John. Hindi pwede na mamahalin natin yung mundo, yung system ng mundo. Yun yung tinutukoy natin kasi halimbawa, punta tayo sa ilang mga certain issues sa community natin, sa society natin. Pwede nating mahalin yung mga LGBT community. I mean, yung mga tao, pwede natin mahalin yan sila. Dalhin natin dito kasi ito yung way para sila mapanumbalik natin sa Diyos. Pero yung sistema ng ginagawa nila, yun yung kakamuhian natin. Yun yung hindi dapat natin minamahal. Amen? Kung meron tayong anak na kasagsagan ngayon, may bisyo, hindi natin kasama, nag-i-struggle tayo, mahalin natin yung anak natin. Pero kahit kailan, huwag nating mamahalin kung ano yung mga mali niyang ginagawa. Amen po ba? Ngayon, nakukuha na natin yung punto. Kaya hindi lahat ng pag-ibig tama. May pag-ibig na nakakasama sa atin at it will lead us to sinful desires. Katulad na nakita natin kanina, balikan nga po natin yung verse Isa pa po. Yan. Sabi dito, sa verse 16, ano daw yung meron sa mundo? The lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Saan natin makikita yan? Sa account ni Adam and Eve. Na-fall sila sa kasalanan. Kasi sino yung inibig nila? Yung inoffer na bagay ni Satan. Okay? Ano plano sa kanila ng Diyos? Mag-prosper sila. Perfect yung creation ng Diyos Oh. Anong ginawa nila? Nagkaroon sila niyan. Lust of the flesh. Bakit? Nakita ni Eve, nakaakit-akit o masarap tingnan. Masarap sa paningin niya yung prutas. Diba? Natukso siya sa pamamagitan ng paningin. At yung pride of life, inasam nila na maging katulad ng Diyos. And at the same time, ganun din tayo. Marami tayong fleshly
desires dito sa mundo. Diba? Yung mga kabataan sa time natin ngayon, kaya merong teenage pregnancy kasi may mga premarital sex na nagaganap na hindi natin alam. Mismong mga magulang, hindi aware. Diba yun yung nakakalungkot doon na part Kaya kung talagang mahal natin ang Diyos, sumunod tayo sa Kanya. Iwasan natin yung system na ino-offer ni Satan, which is yung world. Amen? Di po ba? Kaya kung tunay tayo nagmamahal sa Diyos, sige po, proceed tayo. Dapat ipakita natin ito sa Kanya unconditionally. Kasi ang unconditional love, hindi lang naman yan pwede sa Diyos Pwede rin natin yan ma-imitate. Yung kaninang pinag-uusapan natin, agape po yun. Kanina pa tayo nag-uusap about agape. It is about unconditional love. Tuloy po tayo. Sige po, next pa. Yung susunod na verse. Yan. Yan. Sabi pa po dito, no? Sabi sa verse 17, the world and its desires pass away. But whoever does the will of God lives forever. Diba? Yun yung maganda dun Yun yung ino-offer sa atin The world and its desires pass away. Lahat yan. Yung ganda ng katawan natin, yung ganda natin ngayon, mawawala yan. Kukulubot din yan. Gwapo tayo ngayon, bukas mas gwapo ako. Ay, hindi. Kung gwapo tayo ngayon, lahat yan mawawala. Pero isa lang yung mananatili. Sabi diyan, but whoever does the will of God lives forever. And tingnan po natin, no? Patapos na tayo, huwag kayong mag-alala. Okay, sabi po sa 1 Corinthians, ito, importanteng mapag-usapan din natin to, no? If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong. Ayan, I am only a resounding gong or a clanging cymbals. Sabi pa po dito, if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. Natandaan natin yun. Tuloy po. Next. Sabi pa dito sa verse 3, if I give all my possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Ano pinatutungkulan dito? Lahat ng gagawin natin kung walang pag-ibig, walang kabuluhan. Amen po ba? Yun yung nagiging problema natin Kahit magaling tayo magturo o mag-preach, kung walang pag-ibig, wala yang saysay. Pagdating sa ministry natin, kahit gaano pa tayo kasipag sa ministry, kung walang pag-ibig, wala rin yan kabuluhan. Kahit yung pagsunod natin sa mga magulang, sa church leaders, di ba, kung mahal natin yung magulang natin at hindi natin, kahit mahal natin yung magulang natin, kung hindi tayo marunong sumunod, nonsense din yon. Ultimo, kahit yung pag-obey natin kung walang pag-ibig, out of responsibility na lang. Kung walang pag-ibig, nonsense din yon. Tugtog tayo dito, kasi ang gusto natin magpasikat, wala namang pag-ibig, nonsense yun lahat. Magpipreach tayo dito para maipakita natin na magaling tayo mag-preach, may mga natutunan tayo. Kung wala yung pag-ibig, wala rin yung kabuluhan. Ganon din sa mga estudyante. Kahit tayo nag-aaral ng maigi, kung ginagawa nyo yan dahil natatakot kayo sa magulang ninyo, dahil mataas yung expectation sa inyo, walang kabuluhan yan. Amen? Kahit sa mga magulang, yung parenting styles natin, na gusto natin ipagmalaki sa iba, na may papakita natin, ito yung anak ko, matalino to, with honor to sa school nila. Kung ginagawa niyo yung parenting styles ninyo para may pagmalaki yung mga anak ninyo o yung nagawa ninyo sa iba, at walang pag-ibig, wala yung kabuluhan sa harapan ng Diyos. Pwedeng sa inyo may kabuluhan yan, may benefit yan sa inyo, pero kahit kailan hindi mabibenefit ang Diyos sa ginagawa natin pag walang pag-ibig. Amen po ba? Kahit ganun din sa mga mag-asawa. Diba? Kung ginagawa natin, ito po, madalas ko marinig sa mga medyo alanganin na ng mag-asawa. Nagsasama na lang daw sila para sa mga anak nila.
Hindi po tama yun. Bakit? Kaya kayo nagsasama kasi may something na love doon sa inyo at ayaw nyo lang tanggapin na nagmamahalan kayo. Kasi mas nakikita ninyo yung ginawa ninyong mali. Kaya nahihirapan tayo magmahal. Di ba? At sino maapektuhan? Yung mga anak. Yun yung nakakalungkot na part dun eh. Bilang mag-asawa, kayo na tayo nangako kasi sa wedding, at tandaan natin, 3 ang main character sa wedding. Yung babae, yung lalaki, at ang Diyos. Nakikipagtipan tayo, kasama natin ang Diyos. Kaya pag tayo nagkahiwalay, sa palagay ninyo, matutuwa ang Diyos? Hindi. Kaya lahat ng ginagawa natin, kung walang pag-ibig, wala po yang kabuluhan. Amen po ba? Di ba? Kaya, matutut natin na ma-appreciate yung pag-ibig ng Diyos. At sa tamang pamamaraan. Hindi yung basta sasabihin natin na tayo ay nagmamahal. Okay lang magkasala kasi God is love. Pero lagi natin tatandaan, God is love, but God hate sin. Next po tayo. Dito na po natin tapusin, no? Meron. Ito nga. Sabi po dito, 1 John chapter 4 verse 18 to 19. There is no fear in love. Kung tayo nagmamahal, dapat walang takot. Kasi yung product nun eh. Kaya tayo nagmamahal kasi hindi tayo natatakot. But perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. Yun yung mahirap doon. Kapag pinangungunahan tayo ng takot. Okay? Bakit natatakot tayo magmahal? Kasi natatakot tayong masaktan. Di ba? Yun eh. Yun yung consequence eh. Bakit tayo nag-aalangan magmahal? Kasi ayaw natin ng nasasaktan, napapagalitan. Bilang anak, kung mahal mo yung magulang mo, makinig ka sa sinasabi niya pag pinapagalitan ka. Bilang isang magulang, kung sa palagay natin nagkukulang tayo at napapabayaan natin yung mga anak natin, matuto rin naman tayong humingi ng komento sa mga anak natin. Kasi hindi rin natin nakikita kung ano yung pinagdadaanan nila. Di po ba? Yun yung kailangan natin ngayon. Kaya sabi diyan, perfect love drives out fear. Kasi kung tayo nagmamahal, ito kasi mahirap eh. Alam niyo yung principles ng give and take daw sa pag-ibig. Diba? Give and take. Oh. Sa totoo lang, selfish yun. Ang tinuturo ng Bible, ano nga sabi ng Bible? Love unconditionally. Diba? Ibig sabihin, hindi ka hihingi ng kondisyon. Kung walang ibigay sa'yo, okay lang, kasi nagbigay ka eh. Yun yung sabi ng Bible eh. Matuto tayong magbigay ng walang hinihinging kapalit. Kasi ang give and take, pagtanaw yun ng utang na loob. At kahit kailan sa Bible, walang itinuturo no, ang pagmamahal ay sa pamamagitan ng utang na loob. Amen? Wala kayong mababasang ganong scripture sa Bible. Bakit? Ultimo si Jesus, humingi ba ng kapalit sa atin? Magpapapako ako sa krus. Oh, basta next time, ang tawag doon, magpenitensya kayo ha. O, part yan eh. Kasi kailangan nyo mag-share sa hirap ko. Alangan naman ako lang maghirap. Dapat kayo rin ipako sa krus. Ay. Kaya nga, ang punto dito, hindi natin kayang iligtas yung sarili natin kung hindi dahil sa Diyos. Diba? Ito, no? Ang pag-ibig ba ng Diyos free? So, ibigay natin yung pagmamahal natin ng free. Amen? Meron pa po ba? Wala na po ata eh. Yun, wala na nga, no? Lagi natin tatandaan yung mga bagay na natutunan natin. Balikan lang po natin, no? Sa Acts of Love, meron tayong 3. Love the Lord your God, love your neighbor, and love not the world. Kaya kanina po habang ano yung first worship natin kanina na talagang natouch ako ng gusto, yung message nung kanta. Ano yung... hindi, yung pangalawa pala. Ano pa yung... Hindi. Sa worship natin, sa lineup natin ng worship, meron dong message na napakaganda na inibig tayo ng Diyos na kahit anuman tayo. Diba? Yun yung mahalagang part dun eh. Na kahit sino man tayo, patuloy tayong
iniibig ng Diyos. At inibig tayo ng Diyos noong una pa lang. Kaya nga sabi ko sa inyo ang Diyos ang unang nagmahal sa atin at hindi tayo ang nagmahal sa Diyos. Sige po, manalangin po tayo. Let's pray. Sige po, manalangin po tayo. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon, na patuloy po kayong kumikilos sa buhay ng bawat isa. Ni hindi po namin alam, Panginoon, yung mga bagay na dapat at hindi dapat namin gawin patungkol sa pag-ibig, pero natutuwa po kami ngayon na tinuruan niyo po kami. Sa mga oras pong ito, Panginoon, dalangin po namin na matuto po kaming magmahal sa inyo unconditionally. Na kayo po, Panginoon, yung unang-una sa buhay namin at wala nang iba. Na hindi kami maghahanap ng kahit anumang tulong, ng kahit anumang gagawa ng ibang mga images para papurihan kayo. Dalangin po namin, O Diyos, na matuto kami everyday na mapapurihan kayo directly, makapanalangin sa inyo at higit sa lahat, makapaglaan ng time para sambahin kayo. Dalangin din po namin, O Diyos, sa mga oras pong ito. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na matutong magmahal sa aming kapwa. Magmahal ng walang hinihinging kapalit. Ibigay namin, Panginoon, kung ano yung gusto namin para sa amin, maibigay din namin ito sa kanila. Dahil walang nagmamahal na humihiling ng ikasasama sa iba. Ganon din po kayo sa amin, O Diyos. Dahil nakita po namin na sa dakilang pagmamahal ninyo, ibinigay ninyo yung inyong anak para kami ay maligtas. And Lord, pinagpipray po namin sa mga oras pong ito, turuan niyo po kami na ma-distinguish yung mga dapat at hindi dapat namin mahalin. Dalangin po namin, O Diyos, na sa mundong ito na punong-puno, Panginoon, ng kasalanan, punong-puno ng tukso, Panginoon, sa lahat ng dako, Panginoon, sa paligid namin. Dalangin po namin na yung salita ninyo ang lagi naming maalala. Maiwasan namin, Lord, yung mga masasamang bagay na ino-offer ni Satanas, bagkus, Panginoon, yung pag-ibig ninyo ang siyang mamutawi sa amin. Umibig kami, Panginoon, sa tamang pamamaraan, sa tamang Diyos at sa tamang tao. Dalangin po namin, O Diyos, na sa pagkakataon pong ito, kami nagsusumamo sa inyo, tulungan niyo po kami, Panginoon. Dahil hindi namin ito magagawa ng kami lang. Wala kaming kayang gawin, Panginoon, kung hiwalay kami sa inyong kapangyarihan. Kaya dalangin po namin, O Diyos, sa mga oras pong ito, pangunahan niyo po yung buhay namin. Kayo po, Panginoon, yung magsilbing driver, Panginoon, na kung saan kayo po ang maglilid ng way kung saan kami patungo. Dahil bilang Diyos namin, lubos po kami nagtitiwala sa inyo. And Lord, sa pagkakataon pong ito, sa lahat ng natutunan namin sa umaga pong ito, mabaon po namin ito, Panginoon, sa panghabang panahon habang kami ay nabubuhay. Gawin niyo po kaming mas better na mga lingkod ninyo araw-araw. And Lord, pag-usapang pag-ibig, tulungan niyo po kami, Panginoon, na yung pag-ibig niyo muna ang unahin namin kaysa sa anumang pag-ibig, Panginoon. And Lord, samahan niyo rin po kami, dinadalangin din po namin ang katagumpayan sa pamamagitan ng inyo pong mga salita. Lalabas po kami, Panginoon, sa bahay-sambahang ito na mauuwi yung victory, Panginoon. Dalangin din po namin na samahan niyo po kami at ingatan niyo po kami sa amin pong pag-uwi at gabayan niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Lubos po kayo nagpapasalamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing. Now I'm shouting. You got
Every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. My delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting.